During the time Napoles, sino nakulong si Napoles, yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Nako. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Kasama pala daw siya, di umano siya Napoles, tapos wala lang din. Gago! Tangina, naging presidente pa. Hayop talaga, oo. Wala nangyari. 200. The group cited Marcos special allotment orders that panel 205 million of Marcos paid up to the Bogus Foundation Social Development Program of Farmers Foundation. Oh, grabe, Bogus Foundation. Nako, Marcos! Kinanaka ngayon ni Chabet. Meron ka pala mga Bogus Foundation. Oh. Sana bumili ka na lang sa Dior, sa mga Bobby Brown, di ba? Sa MAC. Bakit bogus naman yung foundation mo? Pambira ka naman, oo. SDFFI, the president who is. At nandito natin mag-ginamit yung mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Wala, nga. Pinulong yung ngayon. May testigo na nagtuturo, yung Marine. Hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon siya pa may kasalanan. Bakit siya pa demanda? Ay, sus. So, wala na po mangyayari sa atin. Wala na. Dapat testigo siya, protektahan na siya at idemanda na yung mga tinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idemanda. Ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Grabe, no? Walang nangyayari na sa ating bansa. Wala talaga. Kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Tinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Binalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa niya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. Wala na. Nga na tayo. Kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya? To BBM. Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Nako po, patay tayo dyan. Bangag, sabi ni Maharlita Nako po. Boss-bossan nyo yung kapanunood doon. Delegates kayo doon, ano kayo doon? Alam mo naman yun, may sariling agenda sa buhay yun. Wasakin ng mga Duterte supporter. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco. Umiyak daw yung asawa para tumawag ng 911. Ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yun. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. Naka po. It's against the law, US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat. Pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, Mili, talagang may nagdadrug sa kanila. Nako po. Nag-cocaine. Nako po. Shit. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Nako. Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakat na ako yung mga attack dog. Marami yan. Pinamumunuan ni Claire Castro. No, pero marami silang mga trolls. Pero si Claire Castro ang kumukumpas. Pag kami sinabi si Claire Castro, ipapalo up ng mga tangang trolls.
Ang atag daw, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun o, ngayon, ang kumakagat sa akin, ang dami ng kakuha. Kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, magbesa mo record, puro record. Now, sinasabi nila, weteng load daw ako. Ano ni GMA, pwede kong ihihin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tignan nyo record. Meron, anong nyo sa mga mestiyan ngayon? Meron ba ko inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So ano pa, ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbog ako dyan, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million o ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakalat pag nakaamoy na pera. Marami po sila yan. Kaya ako sabi ko si Mayor Isko Moreno, papatulong ako na kunin lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound. Para kunin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga aso ulol sa Manila. Okay, thank you very much, Governor. Okay, the table's open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government para yung ginawa ng panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi mo maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdana tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo lang pera yung masi sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung kostigo. Grabe. Namamatay na yung nag-complain. Totoo Wala yan. mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Alam mo kasi ganyan ang ginagawa nila. Para lang sa kaalaman ninyo lalo na yung mga may hirap nating kababayan dyan. Kaya ingat kayo kasi pag kayo kinasuhan ng droga o di kaya yung kinasuhan kayo ng sasabihin, pinatay nyo si ganito, si ganire. Ano ito non-bailable ho ito. Matik ka, kulong ka. Non-bailable. Tapos, ang mangyayari niyan, sabi nga ni Chavit, sa experience niya, hindi ko experience, wala pa naman ako kinasuhan dyan, ano ka, didemanda ka, kakasuhan ka, tapos, para madiin ka, kasi non-bailable nga huhulihin ka, so under trial, supposedly, sana kung ordinaryong crime lang yan, pwede mong i-bail, habang naghihiring kayo. Ito, since non-bailable yan, taniman ka ng droga, taniman ka ng baril o ano ba ito, tsaka yung pagpatay. Kung non-bailable yung mga yan, kulong ka. Tapos, sasabihan lang nung kalaban mo, yung kung sino man, yung piskal o yung judge, sasabihin sabi nga ni Manong Chavit, yung iparking mo lang yan. Pahabain mo yan trial. Wala Ibig sabihin, ako ang dami kong kilalang ganyan. Na pinahaba lang nila. Tapos eventually, dismiss naman yung kaso kasi wala ngang kwenta yung kaso. Walang ebidensya, wala lahat. Pero, ang dami nabubulok sa kulungan. Para lang makagante yung kalaban. At ang dehado dyan, walang iba'y may hirap. At ang ginagawa ng mga mayayaman, since mayaman sila, may pera sila, meron na silang babayaran para magtagal yung kaso. Ganun kalupit sa Pilipinas. Kaya may punto si Manong Chavit Ito po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao,
na pagbabago, it should be a revolutionary government. Yaon. And wala akong makita leader na matino. Wag yung tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman madali, marami. Yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court, doon sila mamili. Kung sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a stop election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Bali, yun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa Inulit-ulit pa, sinabi ng revolutionary government ang gusto niya eh. Joke lang. ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik na rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdong. Tapos, siyang pang kakasuhan. Babalik na rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ko mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Mga Bayad media na rin ang minsan, media eh. silent na rin. Bayad na So, rin. ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Macno. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko na taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon din na, doon na lahat ang pera. Yung ibang state witness. Payag ba tayong paggago? Di naman gago lahat ng Pilipino. Pag tayong bayag po, gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na. Sabi ko, may lumabas daw na si Parang na, Mandoyan. yun dito narinig ko na may lalabas na solve na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manaw daw. Marami ko na yung best na kasama po ng eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama nila. Wow, sana all. I am representing Kababayan LA. Nandito po siya ako ngayon sa Pilipinas. Sana all nakakasama ni Chabet kay Pacquiao. Talaga sinabi pa ni Sir eh. Talaga ipinagyabang pa. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community niya na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O babagsak din sila. We declare their martial law. Kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila.
Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. Uli na po. Maraming salamat. Ayaw po Pilipino pa-handle ng martial law. Any questions? For the whole day, yes. What your name? Morning, Gop. Bernard po. PMI News. Rob, you mentioned earlier na kailangan po natin ng revolutionary government. But before that, kailangan din natin ng puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro may tindahan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito, ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Bali-bali lang kung matatakotin mga sundalo sa titsa. Hindi naman dapat patakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Questions on this question ay mahabang ginabihin ng art. Dahil na sa survey. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila si Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampero Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga grabe corruption. Kasi siya po nakita ng mga tao na maging hope ng para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko knowing election, dapat tuwan-tuwa ako na nanalo. Binoto rin namin siya. apo, Kung makisama siya sa administrasyon, that's another story. Siya nang mag-decide dyan. Pero di ko ninaasahan. Ang alam ko, independent-minded production. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Ilo na, tuliro na rin ako. Nangyayari sa ating bansa. Ano yung changes sa bagong ombudsman? May bang ombudsman sila? They assist the controversial choice of the ombudsman. Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Iko, dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Alinagay siya yan ni BBM for his own protection. Para mag-demand naman sa kanya, walang nangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, karbarit. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang pupunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Wala mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. Anong baso niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan Dahil ayaw galawin ng Ilocos Norte. Yun. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil ano sila lahat. Lokohan, ika nga. Yun, lumabas na. May mga ghost project. At walang ginagawa ang gobyerno ngayon. Kahit inilipat sa Farmers Market Road.
Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, debanda nila at yung mga involved. Hindi, palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanata naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo nila. Huwag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit nyo paano nyo nagawa yun? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism. At I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime. I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan o meron man ako pagkakamali because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami pong meron di atangdog doon. Talaga? Identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Naku po! Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga atakdog doon. So, pwede po ba ako humingi ng pera? Hindi po ako atakdog. Hingi lang po ako ng pera, isasampal ko lang po sa tagapagsalita, tagapagsinungaling. Kilala niyo yung tagapagsinungaling ng Malacanang? Gusto kong isampal yung pera. pinatuloy na namin. But the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, Yo. equipment, farm Yo. equipment, continuous ang bigyan namin, pati fertilizer. Bakit nagawa nyo sa inyo sa Ilocos Norte? Hindi. Ibig kong ba sabihin, kurap si, si Pyramid? Si Sandro? We support them. That's why from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? Nakaba! 21 years ang tatay nila, Yo. 3 years na si BBM. Nakaba! Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. Diniin. Patay ka. Bata. So pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas maprogreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now we have the few provinces. We have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Nako. Kaswerte naman. Lahat. Nako. No exception, lahat. Libre lahat. Nako. Bihira po ang probinsyang ganon. Eh, yung mga ibang taga-Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre. Lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital. 6 Grabe naman, para mo naman sinabing sobrang korap ni Sandro Marcos na walang ganyan sa kanila, sa inyo lang meron. Grabe naman yan, sir. Anyway, maraming salamat po. Kita nyo naman yung speech po ni, hindi naman, mga press con pala, hindi speech. Press con po ni Chavit Singson. Grabe talaga, kakaiba ho talaga. Masyado nyo naman pinapahiya ang Ilocos Norte. Pare-pareho kayong Ilocano. Pinapahiya nyo yung Ilocos Norte, parang sinasabi nyo talagang sobrang korap na mga Marcos. Pero syempre, sabi nga ni Yussi Claire, sino ba nagpa-imbestigo? Di ba si Marcos? So ibig sabihin, ligtas na siya, ganun. Ay nako, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo bukas sa video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama pala, lapakan. Pag mali, banatan.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at